Hi guys, good morning. Off kami ni Madam ngayon. 2 days off kami ngayon. So, samahan nyo kami. Punta tayo ng DC ulit. Alright guys, dito na kami sa train station, Shady Grove. So, sakay kami ng Red Line. Ito yung bago. Naabutan namin yung bago guys. Yes. Naabutan natin yung bago. Para lang to sa New York, pero paano? Paharap yung ano, yung upuan. So yun, bumaba na kami from the train. Papalit kami ng ano, ng Green Line. Punta kami ng nakalimutan natin. Ano yung pangalan nun? Basta yun, sa DC. So yun na nga guys, nakalabas na kami ng train station. Dito kami sa Columbia Heights, DC. So yun, dito na kami sa Columbia Heights. So ganda yung mga apartment dito sa Columbia Heights. Pero mamahal yung mga ano dyan, upa dyan. Siguro ano, one bedroom apartment parang 2,000 mahigit. Oo. May pusa oh. Ano? So, nakakita kami ng ano, neighborhood cat. Dito pa rin. So in memory of my ano, cousin, si Kuya Romel, pinasyal na kami dito noon sa ano, sa Columbia Heights. Wala, sumama yung pusa. Pero may may-ari eh. Drug free zone guys, pero ang panghi dito, parang dito nagdodroga yung mga ano eh, mga alam nyo na. Pero ano nabawasan kasi alam ko yung parang order ni Trump yun, yung parang pinapalis niya yung mga homeless. Guys, so nakakatuwa dito sa ano, sa Columbia Heights. As we go along from saan kami nag-start, parang nag-iiba yung storya ng ano, dinadaanan namin. From parang medyo residential na hindi ganun ka sobrang kamahalan yung itsura ng value ng mga
apartments. Hindi katulad dun sa na medyo mas rich part ng DC. Hanggang sa parang medyo sketchy. Tas ganito na commercial. So nakakatuwa lang. So kami ay magba-brunch muna dito sa Busboys and Poets. Interesting itong na to, lugar na to kasi para siyang bookstore, tapos meron siyang kainan sa loob. Ayan o, ganyan o. May bar, cafe, may bookstore. Hi! Guys, napaka-artsy na itong Busboys and Poets sa loob. Kung may hindi kayo sa mga gantong lugar, yan, definitely check this out. Yan guys, sweet potato hash. Joey French toast dito sa Busboys and Poets. And sa'yo, shrimp and chicken chorizo pasta. Chicken chorizo pasta. Ito lang yan sa Busboys and Poets. Alright, tuloy ang lakad dito sa DC. Punta naman kami ng DuPont Circle. Kaya pa yan? Tara, sundan na. Sundan natin si ate. Uy, jumbo slice. Yung CrossFit, di ba na? Ah. Pwede ata pag ano? Oh, teka. So yan, naka 30 minutes din kaming lakad. Naabot namin ulit tong National Mall. Ang Washington Monument dito sa Washington DC. And may event dito guys. May pickleball dito sa may National Mall. What's up guys? So may nagtanong na dati no na hindi ko pa sinagot. Kasi para to dun sa mga sa mga nurses natin dyan sa Philippines na naghahanap ng mga employer para ma-hire sila and makarating dito sa Amerika at dito mag-practice ng ng nursing dito sa US. So ito yung yung mga sa mga may situation na kailangan bumalik ng bedside para matuloy yung application. So may mga mga nagtanong sa akin na, "Sir, kaya pa ba kaya ako bumalik ng bedside? Kasi medyo matagal-tagal na akong walang bedside pero kailangan kasi sa agency kailangan may current bedside experience." So
parang nagwo-worry sila kung kakayanin pa ba nilang mag-bedside sa atin sa sa Pilipinas kahit kahit matagal na silang walang bedside experience. For example, mula pagka-graduate, parang ilang taon, parang 7 to 10 years walang hospital or bedside experience, tapos ngayon pa lang sila mababalik loob para lang magkaroon ng bedside experience, current bedside experience para matuloy yung application papuntang US. So ako kasi guys, similar din yung yung ganong situation na nangyari sa akin kasi ako parang 7 years na akong postgraduate noon, saka ako bumalik sa hospital para mag-bedside. Pero kasi hindi pa ako noon nangyari sa akin, hindi pa naman ako NCLEX passer noon, hindi pa ako nakakapag-apply sa mga kahit anong agency. Wala pa akong plano mag-America noon. Parang nagsawa na lang ako sa mga ginagawa ko noon bago ako nag-hospital. Kasi sa ako dati, nag-medical transcription ako, tapos nag-Bureau of Quarantine. So biglang kinausap ko na lang yung barkada ko, yung classmate ko nun sa college, na baka pwede niya akong ipasok sa hospital kung saan siya nagwo-work. So yun, tinulungan niya ako, and then medyo alam ko, gets ko kayo kasi parang nakaka-intimidate yung mga yung mga medyo horror stories na mga naririnig nyo, na medyo na bubuli yung mga bago, di ba? Hindi na rin kasi bago yung ganong situation, pero yung experience ko noon, medyo nakaka-intimidate nga yung mga yung mga katrabaho mo sa hospital, makakatrabaho mo sa hospital, given na ikaw yung mas matanda, tagal mo ng graduate, ngayon ka palang sasabak sa trabaho ng hospital talaga. Parang ma-discover mo na lang na parang 2 years ago pa lang silang graduate, tapos ang galing-galing nila doon. Minsan charge nurse mo, ganun. Parang mas bata sa'yo, parang 1 year ng graduate. So parang minsan kine-question na kung gusto mo pa ba mag-nursing. May experience akong ganun, guys. Nung na-hire ako sa hospital, sa med-surg muna ako noon, sa ward ang diba? Ward ang tawag natin. May kasama ako doon, nagpe-prepare ako ng mga medication. Kasi hindi naman, ewan ko ba kung primary pa rin ba? Primary. Yun ba yung tawag doon? Yung type of team nursing doon, kung ba? Basta kami nun, functional. May charge nurse, siya yung nag-handle sa charting, lahat ng orders, siya talaga. Meron yung bedside. Pag bedside, yung mga parang gawaing tech, parang ganun, vital signs, mga ganun. Lahat ng mga concern ng mga pasyente, ina-attend niya. Tapos meron din medication nurse, as in, ikaw lang talaga nag-medpass lahat. So ganun kami noon, tawag dito, functional team nursing. So ako noon, nung medyo ang dami ko lang tanong about sa gamot. Kasi syempre, after 7 years na pagka-graduate ko, wala akong experience. Saka pala ako nag-hospital. So itong nurse na to, bata-bata rin to, parang newly grad, siguro mga 2 years postgraduate. Sabi pa naman sa akin, Marv, gusto mo talaga ba mag-nursing? Tapos parang medyo na talaga ako nun. Naasar lang ako sa banat niya. Kasi bawal yung dito aang-anga eh. So ganun, parang syempre may pertain niyang aang-anga ako nun. Sabi ko, magtatanong lang naman ako eh. Sigurado nag-umpisa rin kayo sa walang masyadong alam dito eh.
Kaya ano, yung sa mga tao na may papasukin yung bedside ulit dahil matagal na kayong walang bedside experience, kung may gap kayo or kung ngayon pa lang talaga kayo sasabak sa ano, sa hospital after yung graduate ng medyo matagal-tagal na, huwag kayong matakot kasi ano, kung ina-anticipate nyo na baka mangyari sa inyo yun, ang isipin nyo na lang, yung mga taong to nag-umpisa rin sa walang alam. Promise. Kaya lahat natututunan. Pakisamahan nyo lang ng maayos yung mga ano, yung mga kasama nyo dyan. Minsan, yun minsan nakakainis sa kultura natin, ano? Parang kadalasan ano yun pa, medyo may bribe pang kailangan gawin. Magdadala ka ng ano, ng pagkain para medyo ano kayo, di ba? Medyo close na kayo, medyo okay kayo. Pero ano yan, ganda niya yung pakikisama nyo sa mga ano, magtuturo sa inyo, magiging senior nyo na kahit mas bata sa inyo. Tsaka ano, iwasan yung magreklamo. Kasi kailangan i-absorb nyo yung ano, mundo ng ano ng hospital. Ayan. Tsaka kasi pagdating nyo dito sa Amerika, marami pa kayo may encounter na ano, mga hindi nyo alam kahit gano'n na kayo katagal sa Philippines na nag-practice. Ang dami. Bagong paikisama na naman. So, syempre sa ibang lahi, sa mga, kung may mga Pilipino kayong kasama dito, syempre hindi na rin parang yung mga Pilipino na nakasama nyo dun sa Pinas. Syempre iba na rin dito eh. Iba talaga dito guys, promise. Ikaw ang masasabi mo, mga contribute. Tsaka ano, mas okay lang yung magtanong kaysa magmarunong. O yun, ganun. Kasi pag nagmarunong kayo, nagmumukha kayong parang hindi kayo safe kumilos sa hospital. Mas mabuti ng alam ng leader nyo, charge nurse nyo, yung capability nyo sa present na alam nyo kung bago ka sa hospital. Ganun. Tsaka mas may edge talaga yung may experience na at least ano, confident ka na humarap sa mga patients, sa doctors. Ayun. Of course, it varies naman kung ang situation nyo ay parang masyadong alam nyo yun na hindi na talaga pwedeng bumalik ng bedside kasi may binubuhay kayong pamilya. Syempre understandable din. Understandable talaga yun. Pero ito lang yung mga ano, pat lang to sa mga ano, sa Filipino nurses natin dyan sa Pilipinas na decidido ng ano, bumalik sa hospital para lang magkaroon ng current bedside experience before kayo mag-apply ng mga agency or kinakailangan ng mga agency na may bedside experience. So, i-push nyo na. Mas maganda sana kung may mga kakilala kayo na nag-work pa no, sa hospital para may kakilala kayo. Pero kung wala naman, ano naman, tuturuan naman kayo. Basta ganda nyo lang yung pakikisama nyo sa mga ano, sa magiging senior nyo. So yun lang naman. Tsaka ano, mag-enjoy kayo. Mag-enjoy din kayo habang nag-work sa hospital. Basta ang isipin nyo, hindi dahil sa ano, yung experience na may encounter nyo sa Pilipinas, sa mga hospital doon, is hindi naman equipment wise na yun ang ibabaunin nyo experience papunta sa US. Hindi. Ang babaunin yung experience, yung confidence nyo sa bedside, kung paano kayo makipag-usap sa kapwa nyong nurses, kung paano kayo makipag-communicate sa mga doctors. Yun ang mga babaunin yung ano. Hindi lang pati rin syempre paano makikipag-usap sa mga makikipag-usap sa mga ano, sa mga concern ng mga pasyente,
available at Union Station, if you ever take to Note and Rhode Island Avenue Station. Yun yung babaunin yung experience papunta dito sa US. Hindi yung mga panong na-handle yung mga equipment. Hindi yun. Kasi iba rin ang mga gamit dito. Oo, tsaka yung mga protocols, policies, yan. Minsan pag aalis ka na ng Pilipinas, bitawan mo na rin yung yung policies na hawak-hawak mo na sinanay mo from dating hospital kasi iba na naman. Yung asin talaga yung confidence lang sa practice sa yun ang babaunin mo talaga. Communication, lahat yun talaga yung pinaka-main. Yung confidence mo gumalaw sa floor, confidence mong makipag-deal sa mga reklamo ng mga pasyente, sa deal sa ayusin mo yung mga order ng doctor, makikipag-usap ka sa doctors, mga ganon. Yung pakikipag-collaborate mo sa mga kapwa mo nurses, yun talaga yung babaunin mong experience. And doon na-base yung confidence mo sa sa floor, sa bedside. Yun lang naman.